So yan, here is the sample problem number 7 from CE Board May 2018. So dito, sabi, evaluate the decrease in pressure in kPa on aircraft corresponding to a drop in flying altitude of 3 kilometer. So decrease daw, so nanggaling siya sa taas from 3 kilometer. So magdadrop siya. So pinapahanap yung pressure. So P, di ba, yung pressure naman natin is, di ba, formula, yan, gamma H. Ayan, gamma H. And then take note, so yung unit weight na natin dito, hindi na siya sa tubig, so sa air na siya. So ang unit weight ng air, so hindi naman given, so constant naman siya. So 12, kung natatandaan nyo, yung unit weight ng air is 12 Newton per cubic meter. So yan, yung H natin, ito, 3 kilometer. So mataas. So H, kilometer. So next is, so ipunta natin, itong kilometer, ipunta natin siya sa meter. Di ba? Ang 1 kilometer ay equal siya sa 1,000 meter, di ba? Tama. So yung H na natin, so pag pinunta natin sa meter, yung kilometer, so 3, magiging 3,000 meter. So yan. So ito yung gagamitin na natin. Yan, so pwede na, isalpak natin sa formula. Kukunin daw natin yung pressure. So P is equal to gamma ng air times the H. Ayan. Substitute natin. P is equal to 12 Newton per cubic meter times yung 3,000 meter na height natin. Yan. 3,000 meter. So, i-cancel natin siya. Cancel. So, yung may titira, meter squared. So, yung pressure natin is P is equal to 36,000 Newton per meter squared. So, yan na ba yung sagot natin? 36,000 meters squared. So, ito. Take note nyo. So, di ba? Ang 1 kilonewton is equal to 1,000 Newton. Tapos, di ba, ang kPa, ang 1 kPa ay equal siya sa 1,000 PA or Pascal. 1 kilopascal is equivalent to 1,000 Pascal. So, ang kPa natin, di ba, ang kPa natin is kilonewton per meter squared. And then, ang Pascal naman natin, ang Pascal natin is Newton per meter squared. So, dito, so ito is hindi siya kilopascal. So, ang gagawin natin, ipupunta natin siya into kilopascal kasi nga yung hinahanap is kilopascal yung pressure. So, ito, palitan natin ng itong Newton per meter squared ng Pascal. Yan. So, Pascal, so Pascal na siya, di ba? So, Pascal, tapos, punta natin. So, punta natin to kPa. So, 1 kPa, equivalent siya sa 1,000 Pascal. Ayan. So, makancel yung Pascal. So, matitira is kilopascal. So, 1,000, tanggalin natin. Yan. So, 36. So, P. So, ang pressure ngayon natin is 36 kilopascal. So, that would be our answer
for sample problem number 7. So, yan yung decrease in pressure. So, 36 kPa. So, yan yung answer natin for sample problem number 7.